Palang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng tungkol sa salita ng Panginoon Diyos. Ang gamit po natin ay Manifest na Bible. Ito po ang Biblia. Bagong tipan. Ang bagong tipan ng ating Panginoon, ang bagong tipan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Pero maganda, bago tayo papalahot, makakapagilig muna tayo ng awitin para sa Diyos. Ano po? Kasi yan naman na talagang mahalaga, yung ikaw ay may hawitin para sa Diyos. Ano po? Meron po tayo. Background lang po dito sa YouTube. Maririnig nyo po sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Praise the Lord! Amen. Magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal.
Amen, amen. Maliwanag ang hawit. Diyos ay pag-ibig. Talagang pag-ibig ang Diyos. Isipin niyo po, kahit anong sama natin mga tao, mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi nagbabago ang pag-ibig niya. Po, yan po yung nakasulat sa 1:3:16. Basahin ko po. Ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang sinuman sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kanino daw po tayo sasampalataya? Tayo po yung sanlibutan. Sa kanyang bugtong na anak. Sino po yon? Ang ating Panginoong Yesus. Ayan, no? In Christ alone. Pag sumampalataya ka sa Kanya, hindi ka mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, papalaot na po tayo, sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Buksan mo ang puso't isip ng bawat isa sa amin, ganon din ang mga manonood o ng aking munting video. Kung sila man po may dalang kabigatan sa buhay, iyong paghahanin. Kung may dala po silang sari-saring karamdaman, problema, iyo pong pagalingin. Sapagkat ikaw lang po, Panginoong Diyos, ang tanging aming inaasahan at makakatulong sa panahon ng aming pangangailangan. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Minsan pa kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawa, datnang kayo ng mabuting kalagayan ng aking munting video. Na wag naman po sana niyong ipagmaramot na i-share naman sa ibang tao ang aking munting video. Unang-una, hindi ko naman po kayo niloloko. Nagbabasa po tayo ng Biblia. At ang Bibliang binabasa natin, yung ito po. Bagong tipan ng ang Biblia. Manipis. Dito po sa isang talata ay yung kay Apostol Pedro. Unang Pedro. Ganito po ang kanyang sinulat o sinabi sa kanyang panahon. Siyempre, nung panahon na sila Pedro nangangaral, sinasabi nila. Pero sa panahon natin, yung sinabi niya na isinulat, yun naman ang ating babasahin. O, maliwanag ba, kaibigan? Siyempre, sa panahon natin, wala na po si Pedro, patay na. So, ang ating babasahin ay yung sinulat niya. Siyempre, apostol yun ng ating Panginoong Yesus. Babasahin natin yung sulat niya. Ayon sa unang Pedro, unang Pedro 1:9. Ganito po ang nakalagay. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. O, nakalagay po rito na inyong tinatanggap. Ayan. Pangkasalukuyang salita.
tinatanggap. Hindi pa tinanggap, tinatanggap pala. Pangkasalukuyang salita. Parang nung panahon niya, nagsasalita siya, ang sabi niya sa mga kausap niya, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya. Yung kausap niya, pinangangaralan sila ni Apostol Pedro. Habang pinangangaralan sila, siyempre wala namang ibang pinangangaral si Pedro kundi salita ng Panginoon. Kasi apostol sila. Mga living witness sila. Tingnan natin. Mga witness sila kung tawagin. O saksi. Tandaan niyo po, ang saksi sa Biblia may nakita. Yung kanyang nakita, yun ang kanyang sinasabi. Tandaan niyo yan. Yan ang totoong saksi. Yung nasa Biblia. Sila Pedro, saksi sila. Tignan po natin ang nakalagay. Dito po sa Gawa 1:8, dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kaulihang hangganan ng lupa. Yan. Sino ang kausap dito ng Panginoong Yesus na tinatawag niyang mga saksi? Ito po yung nakalagay. Ano po? Sa 1:2 ng Gawa, hanggang sa araw natanggapin siya sa kaitaasan. Pagkatapos na makapagbigay siya ng mga hutos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang inira. Sila Pedro po, apostol na inira. Kaya kausap niya rito ay sila Pedro, yung grupo ng 12 apostol. Ano po? Sila po yung totoong saksi. Kaya yung sulat niya rito sa unang Pedro 9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya. Siyempre, mangangaral sila Pedro kasi saksi sila eh. Nasaksiyan nila, nakita nila. Kaya yung kanilang kinukwento. Ngayon, habang nangangaral, siyempre nagkakaroon ng pananampalataya. Yun napapangaralan. Kaya, pagkasalukuyan, inyong tinatanggap. Hindi pa tinanggap. Tinatanggap pala kasi nangangaral sila. Sila San Pedro. Sa 9. At pagkasabi niya, ito pong Gawa 1:9, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapahap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At pansamantalang tinitigan nila ang langit habang siya'y lumalayo. Narito ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may damit na puti, 11, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit?
At itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakikita ang pagparoon niya sa langit. Yun. Ito po pala yung panahon na ang Panginoong Yesus aakyat na po siya sa langit. Ano po, nagbalik na siya sa langit kasi po taga-langit siya. Sa 12, nang magkagayoy, nangagbalik sila sa Jerusalem na tinatawag na bundok ng mga Olibo na malapit sa Jerusalem at isang araw ng Sabat lakarin. Ayun. Di nagbalik na po sila ron, eto sila. At nang sila'y magsipasok sa bayan, nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila. Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, at si Mateo. Ni Mateo, ni Santiago, na anak ni Alfeo, at ni Simong Masikap, at si Judas, na anak ni Santiago. Ito po ang kausap, yung 12 apostol. Na tinawag sila ni Jesus na maging saksi. Ano po? Dito po nakalagay yon. Na tinawag silang saksi. Ito. Nahanap lang natin, ano? Nahanap lang po natin, ano? Ito, so 8 pala nakalagay. Datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Yan, yung 12, tinawag silang saksi ni Jesus. So, sasaksi sila, yung nakita nila, yun ang ipapangaral nila. Kaya si Pedro, ang pinangangaral niya, ay walang iba kundi si Jesus. Dito po nakalagay yon. Sa chapter 4 ng Gawa 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nilang ikaligtas. Yon. Sino po yung at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan. Anong pangalan? Sa 10. Talastasin ninyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Yon. Pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Siya po ang tagapagligtas. Ayan, no? In Christ alone. Ngayon, balikan natin si San Pedro. Si Pedro din po yung nagsasalita sa Gawa 4:12, ano? Ngayon, balikan natin yung unang Pedro. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Siyempre, pag nangangaral sila about Jesus, doon lang sila makasampalataya kay Jesus kasi nga may pangangaral about Jesus. Paano sasampalataya ang tao kung walang pangangaral? O, libawa, walang nagkukwento tungkol kay Jesus. Paano ka sasampalataya?
Anong alam mo kay Jesus? Siyempre, kailangan meron kang alam. Meron kang narinig. May natutunan ka. Kaya sabi ni Pedro, ni Pablo, sa Roma 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. O, paniwala, faith, pananampalataya. Paano ka makakasampalataya kay Jesus? Kailangan meron nangangaral tungkol sa Kanya. Kaya siya pong tagapagligtas eh. Maliwanag po ba? Sabi ni Pablo, ang paniwala ay nagsisimula sa pakikinig. Anong pakikinggan mo? Maliwanag naman eh. Kaya nga ang paniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yung aral ng Panginoong Yesus, yan po ang paniniwalahan mo. Kaya nung nangangaral si Pedro, yung mga sumasampalataya sa panahon niya, sinabi niya, tinatanggap ninyo ang layunin ng inyong pananampalataya. Ano daw po yung layunin? Ayon kay San Pedro, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Mga kaluluwa. Ibig sabihin, maraming kausap. Si Pedro. Mga. Ang ginamit po, pang marami ang salita. Maliwanag po ba? Ano ang layunin ng pananampalataya nila? Ang pagkaligtas ng kanilang mga kaluluwa. Bakit kaluluwa po sinabi? Ito po, bago ligo ito. Tapos, after niyang maligo, pinakain ko. Pagkatapos, natulog siya. Ito, nagising na po siya. Ito po si Summer, ano? Ayan. Summer. Niibod na naman ako. Yan. Summer. Mabait po aso. Mabait siya. Lahi po siyang Shih Tzu. Ano? Hindi ba, Summer? Ipakita mo nga yung malaking bibig. Laking bibig. Pakita mo muna. Laking bibig daw. Asan? Nagigiran daw. Love na love ko po ito. Kasi po mabait siya. Yan. Yan, ano po? Ang layunin kapag sumasampalataya ka pala, hayo kay San Pedro, ikaw mismo nililigtas mo ang kaluluwa mo. Kasi po ang tao may kaluluwa. Nasubukan nyo na bang manood ng pelikula na yung namamatay, umiiwalay yung kaluluwa sa katawan niya? Yung umaangat bang ganyan? Nakapanood na po ba kayo ng pelikulang ganon? Ganon po yun. Yung katawan mo, pag namatay ka, doon po nakalagay sa sementeryo yun. Kung saan man nilibig niya, kung saan siya nilagay. Pero yung kaluluwa mo, yun po iiwalay sa iyo. Yun ay babalik sa Diyos. Yun po yung tatanggap ng atol, yung ginawa mo dito sa ibabaw ng mundo habang nabubuhay ka. Yun po yung dito po nakalagay. Once ng isang tao namatay, ito, Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito hayang
paghuhukom. Yan, paghuhukom. Dito po sa Hebreo 9:27. Yung kaluluwa mo ngayon, yung tatanggap ng atol ng Diyos. Kung anong ginawa ng yung katawan, yung magkasama ka pa, yung kaluluwa mo magkasama pa sa katawan mo, buhay ka. Nandito ka sa lupa, kung anong ginawa mo at namatay ka, yung katawan mo nandun sa simenteryo kung saan man nilibing yan. Yung kaluluwa mo, hakyat po sa langit, yun po tatanggap ng hatol na ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa nung buhay ka pa. Oh. Tandaan nyo po yan. Kaya, pag sumasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, yung kaluluwa mo, nililigtas mo. Nililigtas mo yung kaluluwa mo. Pero kung namatay kang wala kang pananampalataya kay Jesus, yung kaluluwa mo, yung tatanggap ng hatol, yun po ang dadalhin sa dako ng pagdurusa. Yung kasaysayan nung sa Lucas nang mamatay po. Tignan natin chapter 19 yon na ito nakalagay. Merong nakasulat po rito. Tinitignan natin Yung kay Lazaro ay doon sa mayaman. Ano po, sandali titignan natin Sa Lucas 16 po pala. Sa 19. Merong ang isang taong mayaman at siya nagdaramit ng kulay hube at maselang lino at sa araw-araw kumakain ng sagana. Yan, mayaman. Ngayon, basahin natin po sa 20. At isang pulubi na pangalan ay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuhan. Verse 21. At naghahanap ng mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, lumalapit pati ang mga aso at iniimura ng kanyang mga sugat. 22. Nangyari, namatay ang pulubi. Dinala ng mga hangyel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at tinilibing. So, pareho po silang namatay. Yung pulubi at saka yung mayaman. Sa 23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro, yung pulubi, ay nasa kanyang sinapupunan. 24. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, mahawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ng dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa halab na ito. Nasa spiritual kalagayan na po silang dalawa.
Yan. Namatay sila. Nakasabi po, namatay eh. At si Lazaro, yung pulubi, dinala sa kay Abraham. Yun naman pong mayaman na maramot, hindi marunong magbigay ng pagkain kay pulubi, kay Lazaro. Ayun, nasa hades ng pagdurusa. Ito po yung pag namatay ka, na wala kang pananampalataya, yung katawan mo nasa lupa, pero yung kaluluwa mo, yun po ang tatanggap ng hatol, kagaya ng nangyari sa mayaman. Oh, namatay ang timani, natulan, nasan daw siya? Nasa dako ng pagdurusa. Sa ibang sali ng Biblia, apoy ng pagdurusa nakalagay doon. Oh, yung iba kasi nagtuturo, ay matagal pa yung paghuhukom na yan. Hindi, nakalagay nga pagkamatay, paghuhukom na eh. Kasi yung kaluluwa mo, pag humiwalay na yon, babalik na sa Diyos yun upang tumanggap ng hatol. Ito yung nangyari, ito yung proven. Sa Lucas na chapter 16, si mayaman at saka si pulubi. Oh, nung mamatay sila, imulat niya kanyang mata, nasa dako na siya pagdurusa, apoy ng pagdurusa. Oh, anong sabi niya? At siya sumigaw at sinabi, ang mga Abraham, maawa ka sa akin. Kita niyo po? Oh, at suguin mo si Lazaro, yung pulubi to, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa halab na ito. Oh. Yan pong mangyayari sa tao. Yung isa naman, yung naalala nyo ba yung nakapako sa cross? Sa Lucas 23 yun, Tignan natin. Ito pa. Pakikita natin. Na nung panahon na ipapako si Jesus na may kasawang dalawang kriminal. Ito, sa verse Lucas 23, Ito, yung dalawang kriminal. Dito po sa verse 14, Lucas 23:40. Ito po yung yung nangumpisal kay Jesus habang nakapako sa krus. Datapot sumagot ang isa at pasaway na kanyang sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Yung nakapako po sa krus, yung nagsasalita rito, yung isa, pinagsasabihan yung isa na dinudusta pa si Jesus habang nakapako sa krus. 41. At tayo, sabi niya, yung dumidepensa. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapot ang taong ito, tinutukoy niya si Jesus, hindi gumawa ng anumang masama. 42. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Yun.
Dalawa talaga pupuntahan ng tao pagkamatay. Yung isa, dako ng pagdurusa, yung isa, paraiso. Maliwanag po ba? Yan pareho silang namatay dyan eh. Yung kay Lazaro, o yung pulubi, si Lazaro at mayaman, namatay sila. At yung kasama ni Jesus nakapako sa cross, namatay din po yun. Pero yung isa, nang umpisal kay Jesus, nagsisi, tinanggap si Jesus. Ang sabi ni Jesus, sasama kita sa paraiso. Oh. So, meron pong patutungan talaga ang kaluluwa ng tao. Dako ng pagdurusa o tinatawag na apoy ng pagdurusa o sa paraiso. Tandaan nyo po yan. Kaya yung sinabi ni Pedro, tinatanggap ninyong layunin ng inyong pananampalataya ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung kaluluwa po kasi yan. Kung papunta ka sa paraiso o papunta ka sa dako ng pagdurusa. Pero yung katawan mo, nandito ka sa lupa. Oh. Kaya nagkakamali yung nagtuturo. Pagkamatay daw, wala na pa paggatol. At saka lang daw yan, matagal pa, sabi nila. Ay, hindi ganon. Ang turo ng Biblia. Binasa natin, ano? Hindi po ganon. Ito, meron po akong sinulat. Ito, galing po sa dictionary ito, ano? Kasi yung dictionary, yung concordance, makapal. Kaya sa dala-dala ko yon, sinulat ko lang yung salitang paradise at saka heaven. Ito, babasahin ko po, ano? Paradise. O, yung namatay na Jesus, alalahanin mo ako, sabi niya. Yung isa dun sa nakapako sa cross. Paradise is that part of the spirit world in which the righteous spirit who departed from this life await that resurrection of the body. It is a condition of happiness and peace. Yung palang paradise, ang lugar na ito, kaligayahan at katahimikan habang naghahantay ka ng rapture o resurrection. Yung kaluluwa mo nandun po sa paraiso, pag dumating na po yung rapture or resurrection, yung katawan mo na nakalibing sa simenteryo, babangon yun. Magsasama silang pareho, yung kaluluwa mo tsaka yung katawan mo na nakalibing. Yun, yung resurrection na pupunta na po sa langit yun. Heaven, na kung saan ang Diyos doon nakatira. Ngayon, heaven. Ito, heaven naman ha. It is first of all the place where God lives and the future home of the saints. In the sense of being God's home and the ultimate place for the faithful, it is clearly distinguished from paradise, which is the temporary abode of the faithful spirit of person who have lived and died on this earth. Yun. Magkaiba ang heaven at paradise. Sa paradise ka muna, yung sinabi ni Jesus, isasama kita sa paraiso. O mag-aantay muna ng resurrection. O yung pagsasama ng kanyang katawan na nakalibing at saka yung kaluluwa niya, magsasamang muli yun. At patutungo sila sa heaven kung saan ang Diyos ay nakatira. Pero yung isa, sa apoy ng pagdurusa, pagdating ng araw, yung kanyang katawan na kalibing, magsasama sa kanyang kaluluwa at doon naman sila tutuloy sa impyerno. Hindi heaven, kundi impyerno. Oh. Kaya napaka-importante po ng pananampalataya kay Kristo. Yan po magiging dahan ng iyong kaligtasan. Kaya binasa ko po yung 1:16 na pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay si Kristo upang siya po ating sampalatayanan.
nang huwag tayong mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, sa piling na po ng Diyos sa langit yun. Na-distinguish po natin yung pananampalataya mo sa Panginoong Yesus, ang katumbas nito, kaligtasan ng iyong kaluluwa para hindi mapahamak sa apoy ng impyerno. Pero kung ayaw mo, ikaw na rin ang gumawa ng hatol sa'yo. Halimbawa, ayaw mo kay Yesus. Kagaya ng mga iba, hindi naman sila naniniwala sa kay Yesus. Bahala po sila. Kaya kaibigan, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Yesus, susuko mo na. Panahon na po. Wala pong tagapagligtas kundi si Yesus. Gaya na sinabi ni Pedro, in Christ alone. Walang ibang pangalan. Pangalan ni Yesus po, pinadala dito para sa ating kaligtasan. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras pang ito. I-bless mo po ang bawat isa na nanonood, nakikinig ng aking munting video. Kung sila man po nalilis ng paniniwala o pananampalataya, ayusin mo po ang kanilang pananampalataya sa iyo. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Yesus. Brother Manny Bautista. Po? Nasa programa po tayo ang tunay na katotohanan o katotohanan ayon sa ang Biblia. Ayon sa Biblia. O kaibigan, like, share. Kayo po na-share, mag-share na kayo mag-share. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe kayo po, Sige po, hanggang dito na lamang, Sana meron po kayo natutunan, Ayon sa ang Biblia. God bless us all.